Isang siglo ng kalabuan at paghina. 1,663, 1,762. Political decline of the Philippines. Sa loob ng daang taon matapos ang pag-abandona sa Moluccas, nawala ang lahat ng kahalagahang pampulitika ng Pilipinas bilang isang kolonya. Mula sa halos lahat ng pananaw sila, ay walang kita sa Espanya. Mayroong patuloy na mga depisit na kailangang kunin mula sa kabangyaman ng Mexico. Ang bahagi ng Espanya sa pananakop sa silangan ay natapos na, at ang Pilipinas ay naging kaunti pa kaysa sa isang dakilang establishmento ng mga misyonero na pinamumunuan ng mga relihiyosong orden. Pagkamatay ni Gobernador Salcedo sa pamamagitan ng Inkwisisyon, noong 1663, si Lara ay hinalinhan ni Don Diego de Salcedo. Sa kanyang pagdating, malaki ang pag-asa sa kanya ng Maynila, na mabilis na nabigo. Kinarga niya ang Acapulco galyon ng sarili niyang pribadong paninda, at pagkatapos ay ipinadala ito ng mas maaga kaysa sa karaniwan, bago pa handa ang mga kargamento ng mga mangangalakal. Siya ay nakibahagi sa isang nakakapagod na alitan sa arsobispo, at tila nag-aalala sa eklesyastiko, na may edad na at mahina, sa kanyang libingan. Sa pagtatapos ng ilang taon ay kinasusuklaman siya ng bawat isa, at nabuo ang isang pagsasabuatan laban sa kanya na yumakap sa mga relihiyoso, hukbo, mga opisyal ng sibil, at mga mangangalakal. Higit pa sa abot ng kapangyarihan ng mga ordinaryong plotters, naging biktima siya ng commissioner ng Inquisition. Ang Inquisisyon ng Kastila, na nagdulot ng ganitong kalupitan at paghihirap sa peninsula, ay dinala din sa mga kolonya ng Espanya. Gaya ng nakita natin, pangunahin na ang tungkulin ng Orden ng Dominikano na pangasiwaan ang institusyon. 213 ang mga kapangyarihang ginagamit ng isang inkisitor ay halos hindi maintindihan sa kasalukuyang panahon. Ang kanyang mga pamamaraan ay lihim, ang mga paratang ay hindi isinapubliko, ang buong paglilitis ay isinara. At gayon paman ay napakalaki ng mga kapangyarihan ng hukuman na ito na walang sinuman ang makalaban sa otoridad nito o magtanong sa mga aksyon nito. Ipinagbawal ng Espanya ang sinumang erehe, Hudyo, o Moro na pumunta sa mga kolonya, at ginawa ang lahat upang maiwasan ang maling pananampalataya sa ibang bansa. Itinatag din niya sa Amerika ang Inquisition mismo. Sa kabutihang palad, hindi nito natamo ang kahalagahan sa Pilipinas na mayroon ito sa Espanya. Sa Pilipinas walang tribunal, ang institusyon na kinakatawan lamang ng isang komisyoner. Pagkamatay ng gobernador noong 1667, nang ang hindi popularidad ni Gobernador Salcedo ay nasa kasagsagan, ang komisyoner na ito ay nagpahayag na natuklasan sa kanya ang mga batayan ng maling pananampalataya mula sa katotohanan na siya ay isinilang sa Flanders, at nagpasya na ipaghiganti ang simbahan sa pamamagitan ng pagsakop sa kanyang pagkasira. Sa pamamagitan ng lihim na pag-aayos, inalis ng master ng kampo ang bantay mula sa palasyo, at ang komisyoner, kasama ang ilang mga Confederates, ay natanggap. Ang pinto ng silid ng gobernador ay binuksan ng isang matandang babae na natakot sa pakikipagsabuatan, at ang gobernador ay nahuli na natutulog na ang kanyang mga braso ay nakahiga sa ulo ng kanyang kama. Ipinaalam ng komisyoner sa gobernador na siya ay isang bilanggo ng Holy Office. Dinala siya sa kumbento ng mga Augustinian. Dito siya nakakulong hanggang sa maipadala siya sa Mexico upang humarap sa tribunal doon. Pinawalang bisa ng gobyerno sa Mexico ang pag-aresto sa komisyoner, ngunit namatay si Salcedo sa dagat sa pagbabalik ng barko sa Pilipinas noong 1669. Kolonisasyon ng Ladrón Islands. Noong 1668, isang misyon ng Jesuit sa ilalim ni Padre Diego Luis de Santos ang itinatag sa Ladrones. Ang una sa maraming misyon, 214 na mga istasyon, parehong Romano-Katoliko at Protestante, sa Timog Pasipiko. Ang mga isla noong panahong iyon ay matao at mataba, at naakit ang sigla ni Padre Santos noong 1669
662 nang siya ay unang tumulak sa Pilipinas. Ang puot ng mga Manchu sa China, ang mga pag-uusig ng mga Hapons, at ang pag-abandona sa Mindanao ay nagsara ng maraming larangan ng misyon, at ipinaliwanag ang kasabikan ng mga Heswita na humingi ng pahintulot ng hari na gawing Kristiyano ang mga islang ito, na palaging binibisita ng mga barkong Espanyol, ngunit hindi pa naging kolonisado. Kasama ni Padre Santors at ng kanyang 5 kasamang Heswita ang ilang mga Kristiyanong Pilipinong katekista. Settlement of Guam, ang misyon ay dumaong sa Guam, at tinanggap ng mabuti. Ang lipunan sa mga taga-isla ay nahahati sa mga kaste. Ang mga pinuno ay kilala bilang Chamorri, na naging dahilan upang ang mga katutubo ng Ladrones ay tinawag na Chamorros. Isang piraso ng lupa ang ibinigay sa mga Heswita para sa isang simbahan sa punong bayan na tinatawag na agad na Agana, at dito rin itinayo ang isang seminaryo para sa pagtuturo ng mga kabataang lalaki. Ang Reina Regent ng Espanya, Maria ng Austria, ay nagbigay ng taunang halaga sa paaralang ito, at sa kanyang karangalan ay pinalitan ng mga Heswita ang pangalan ng mga isla sa Marianas. Ang mga Heswita ay nangaral sa 11 pinaninirahan na isla ng grupo, at sa loob ng 1 taon ay nakapagbinyag sila ng 13,000 taga-isla at nagbigay ng pagtuturo sa 20,000. Mga problema sa mga katutubo sa Guam, ang unang taon na ito ang pinakamatagumpay sa kasaysayan ng misyon. Halos kaagad pagkatapos, ginalit ng mga Heswita ang mga taga-isla sa pamamagitan ng sapilitang pagbabalik loob. Nagkaroon ng mga pag-aaway sa maraming lugar, at ang mga pari, na nagsisikap na bautismuhan ang mga bata laban sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, ay pinatay. Noong 1670, sinalakay ang mga Kastila, at pinilit na patibayin ang kanilang sarili sa Agana. Ang mga Heswita ay may bantay ng isang Kastila na kapitan, at humigit kumulang 30 sundalong Kastila at Pilipino, na, pagkatapos ng ilang pagpatay sa mga katutubo, ay pinilit silang maghabla para sa kapayapaan. Ang mga kondisyon na ipinataw ng mga Heswita, ay ang mga katutubo ay dapat dumalo sa misa, mga kapistahan, magpabinyag sa kanilang mga anak, at magpadala sa kanila upang makatechize. Gayunpaman, ang puot ng mga katutubo ay walang tigil, at noong 1672 ay pinatay nila si Santors. Sinasabi ng kanyang biographer na sa kanyang kamatayan ay nabautismuhan niya ang halos 50,000 sa mga islang ito, isa. Depopulasyon ng Ladrone Islands, mga 1,681 gobernador ang ipinadala sa mga isla, at sila ay inorganisa bilang isang dependency ng Espanya. Ang patakaran ng mga gobernador at mga Heswita ay pagbabalik loob sa pamamagitan ng espada. Ang mga katutubo ay inuusig mula sa mga isla hanggang sa mga isla, at sa kasaysayan ng mga pamayanan sa Europa, ay halos walang isa na nagkaroon ng mas malungkot na kahihinatnan sa mga naninirahan. Ang sakit ay ipinakilala at natangay ng malaking bilang. Ang iba ay bumagsak na lumaban sa mga Kastila, at ang isang buong isla ay madalas na nawalan ng populasyon sa pamamagitan ng utos ng gobernador o ang pagnanais ng mga Heswita na dalhin ang mga katutubo sa Guam. Marami, nang walang pag-aalinlangan, ay tumakas sa ibang mga kapuluan. Kung mapagkakatiwalaan natin ang mga ulat ng mga Heswita, mayroong 100,000 naninirahan sa buong grupo nang dumating ang mga Kastila. Isang henerasyon ang nakakita sa kanila na halos wala na. Si Dampier, na humipo sa Guam noong 1686, ay nagsabi noon na sa isla, kung saan natagpuan ng mga Espanyol ang 30,000 tao, mayroong hindi hihigit sa 100 katutubo. Noong 1716 at 1721, inihayag ng iba pang mga manlalakbay ang bilang ng mga naninirahan sa Guam sa 2,000, ngunit isang isla lamang ng grupo ang naninirahan. Nang 216 na Anson noong 1742 ay bumisita sa Guam, ang bilang ay tumaas sa 4,000
at mayroong ilang daang mga naninirahan sa Rota, ngunit ito ay tila ang buong populasyon. Ang orihinal na katutubong populasyon ay tiyak na halos humipo ng pagkalipol. Ang mga isla ay panapanahong kolonisado mula sa Pilipinas, at ang kasalukuyang populasyon ay higit sa lahat ay dugong Pilipino. Mga alitan sa pagitan ng gobernador at arsobispo, samantala, sa Pilipinas ay nagpatuloy ang alitan ng gobernador sa arsobispo at mga prel. Ang pag-uugali ng magkabilang panig ay makasarili at mapangahas. Noong 1683 ang mga aksyon ni Arsobispo Pardo ay naging napakarahas at seditious na ang audiensya ay nag-atas sa kanyang pagpapatapon sa Pangasinan o Cagayan. Siya ay dinala sa pamamagitan ng puwersa sa Lingayen, kung saan siya ay maayos na tinutuluyan, ngunit nanatili sa ilalim ng pagbabantay. Ang mga Dominikano ay gumanti sa pamamagitan ng pagtitiwalag, at ang audiensya, pagkatapos ay pinalayas ang probinsya ng orden mula sa mga isla, at nagpadala ng ilang iba pang mga prel sa Mariveles. Ngunit ng sumunod na taon, gumaan ang loob ni Gobernador Vargas sa pagdating ng kanyang kahalili, na pabor sa panig ng simbahan ng kontrobersya. Bumalik ang arsobispo at nagtaas ng kamay. Sinuspinde niya at itiniwalag sa lahat ng panig. Ang mga oidores ay pinalaya sa lungsod, at lahat ay namatay sa pagkatapon sa malalayong bahagi ng kapuluan. Ang dating gobernador general, si Vargas, na inilagay sa ilalim ng espiritual na pagbabawal, ay nagdemanda para sa kapatawaran at nakiusap na kilalanin ang kanyang pagsisisi. Hinatulan siya ng arsobispo na tumayo araw-araw sa loob ng 4 na buwan sa mga pasukan sa mga simbahan ng lungsod at ng parian, at sa masikip na bahagi ng Binondo, nakadamit sa ugali ng isang nagsisisi na may tali sa kanyang lig at may dalang kandila sa kanyang kamay. 217 siya ay, gayunpaman, ay nakakuha ng isang pagpapagaan ng pangungusap na ito, ngunit kinakailangang mamuhay ng mag-isa sa isang kubo sa isang isla sa Ilog Pasig. Ipinadala siya ng isang bilanggo sa Mexico noong 1680, ngunit namatay sa paglalakbay. Ang iba't ibang mga dian at kanon na sumang-ayon sa pagpapatalsik sa arsobispo, gayon din ang iba pang mga relihiyoso na nagkaroon ng di pagkakasundo ang prelate, ay ikinulong o ipinatapon. Ang mga bangkay ng 2 oidores ay, sa kanilang kamatayan at pagkatapos ng kanilang libing, ay disinterred at ang kanilang mga buto ay nilapastangan. Pagkabulok ng kolonya sa ilalim ng pamamahala ng simbahan, namatay si Arsobispo Pardo noong 1680, ngunit nagpatuloy ang alitan at kaguluhan na naidulot. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng arsobispo at mga prel, sa pagitan ng prelate at ng gobernador. Ang lahat ng mga klase ay tila ibinahagi ang kapaitan at pagkamuhi ng mga hindi maligayang hindi pagkakaunawaan. Ang moral na tono ng buong kolonya noong huling bahagi ng ika-17 siglo ay ibinaba. Umunlad ang katiwalian sa lahat ng dako at nabulok ang sigla ng administrasyon. Ang karahasan ay hindi sinaway, at ang daan ay bukas para sa kalunos-lunos na trahedya kung saan ang alitan ng mga partido ay nagtapos. Tiyak na walang gobernador na higit na nakatihaya, at nagpakita ng higit na kawalang kaya at kahinaan ng pagkatao, kaysa sa isa na namuno noong panahon ni Arsobispo Pardo at sa mga sumunod sa kanya. Mga pagpapahusay na ginawa ni Gobernador Bustamante, pagpapayaman ng treasury, gayunpaman, noong taong 1717, dumating ang isang gobernador ng ibang uri, si Fernando Manuel de Bustamante. Siya ay isang matandang sundalo, mahigpit ang ugali at malubha sa kanyang mga hakbang. Natagpuan niya ang kabangyaman na ninakawan at pagod na pagod. Halos buong populasyon ng Maynila ay may utang sa pondo ng bayan. Iniutos ni Bustamante, 218, ang mga halagang ito na binayaran, at upang pilitin ang kanilang koleksyon ay ikinabit niya ang kargamento ng pilak na dumarating ng galyon mula sa Acapulco. Ang kargamento na ito ay pagmamay-ari ng mga relihiyosong kumpanya, opisyal, at mga ngalakal na pawang may utang na loob sa gobyerno.
Sa isang taon ng kanyang masiglang administrasyon, ay itinaas niya ang halagang 300,000 piso para sa kaban ng bayan. Gamit ang mga halagang muli sa pagtatapon ng Estado, tinangka ni Bustamante na buhayin ang bulok na prestihyo at komersyo ng mga isla. Muling pagtatag ng Zamboanga, noong 1718 ay muling itinatag at itinayo niya ang presidio ng Zamboanga. Wala pang isang taon ang lumipas, mula nang iwanan ito ilang taon na ang nakalilipas, na ang mga pirata mula sa Borneo at Mindanao ay nabigo sa pananalasa sa mga Bisaya. Ang mga Heswita ay regular na nagpetisyon para sa muling pagtatatag nito, at noong 1712 ay ipinag-utos ng hari ang muling pagsakop dito. Ang kuta ay itinayo muli sa isang detalyadong plano sa ilalim ng direksyon ng inhinyero, si Don Juan Sicara. Bukod sa karaniwang kwartel, kamalig, at arsenal, may, sa loob ng mga pader, isang simbahan, ospital, at kwartel para sa mga sundalo ng Pampangan. 61 kanyon ang nakamount sa mga depensa. Sa petisyon ng Recollects, itinatag din ni Bustamante ang isang presidio sa Labo, sa katimugang punto ng isla ng Paragua, na ang mga baybayin ay sinalakay ng mga Moro mula sa Sulu at Borneo. Kasunduan sa Siam, sa taon ding iyon ay nagpadala siya ng isang embahada sa Siam, na may ideya na pasiglahin ang komersyo, na umunlad isang siglo bago. Ang pagtanggap sa embahada na ito ay higit na nakakabigay puri, isang kasunduan ng kapayapaan, pagkakaibigan, at komersyo ang ginawa, at sa lupa ay ipinagkaloob sa mga Espanyol ay sinimulan ang pagtatayo ng isang pabrika. Mga pagpapaunlad sa lungsod ng Maynila, gaano kalayo ang maaaring muling buhayin ng matapang at determinadong taong ito sa kolonya, 219, imposibleng sabihin. Ang populasyon ng Maynila, kapwa eklesyastiko at sibil, sa panahong ito ay nalubog sa katiwalian, at napakasama na halos imposible na ang anumang paggaling maliban sa ilalim ng pamumuno ng isang taong parehong tinutukoy bilang Bustamante, ngunit namumuno sa mahabang panahon. Hindi siya nagdalawang isip na mag-utos ng mga pagsisiyasat sa pananalapi ng mga isla, na nagsiwalat ng mga defalcation, na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Walang takot niyang inaresto ang mga defaulters, anuman ang kanilang istasyon. Ang buong lungsod ay nababahala sa mga peculations na ito, dahil dito ang sukdulang takot at pangamba ay umiral sa lahat ng panig, at si Bustamante, na kinasusuklaman at kinatatakutan, ay napilitang ipatupad ang kanyang mga reformang nag-iisa. Kanyang pagpatay, siya ay tinutulan ng mga prele, at nilabanan ng arsobispo, ngunit, sa kabila ng pagkondena ng simbahan, umabot siya sa punto ng pag-utos na arestuhin ang prelate. Ang lungsod ay bumangon sa sedisyon, at ang isang mandurumog, na pinamumunuan ng mga prele, ay nagtungo sa palasyo ng gobernador, sinugod siya, at, habang siya ay humaharap sa kanila ng mag-isa at walang suporta, siya ay pinatay sa malamig na dugo, Oktubre 11, 1719. Ang arsobispo ay nagproklama sa kanyang sarili bilang gobernador at pangulo ng audiensya. Pinalaya ang mga oidores at opisyal na inaresto ni Bustamante, at ibinagsak ang kanyang trabaho. Ang bagong pamahalaan ay walang lakas ng loob o hilig na ipagpatuloy ang patakaran ni Bustamante, at noong 1720 ang arsobispo ay tumawag ng isang konseho ng digmaan na nag-utos ng pag-abandona sa kuta sa Labo. Nang ang balita ng pagpatay na ito ay nakarating sa Espanya, ang hari ay nag-utos ng isang pagsisiyasat at ang parusa sa mga nagkasala, at noong 1721 ay dumating si Gobernador Torre Campo upang isakatuparan ang mga utos na ito. Ang mga salarin, gayunpaman, ay napakataas at napaka-impluwensyang anupat ang gobernador ay hindi nangahas, 220 magpatuloy laban sa kanila. At kahit na ang mga utos ng hari ay inulit noong 1724, ang mga pumatay kay Bustamante ay hindi kailanman dinala sa hustisya. Kasunduan sa Sultan ng Jolo sa kabila ng duwag na patakaran ng mga kahalili ni Bustamante, hindi pinabayaan ang presidio ng Zamboanga.
Gayunpaman, napakahina ang pangangasiwa nito, kaya hindi ito epektibong pigilan ang pamimirata ng Moro. Nagpatuloy ang pag-atake sa mga Bisaya at Kalamian. Noong 1721, nabuo ang isang kasunduan kung saan ang Sultan ng Jolo ay nagkakaloob ng kalakalan sa pagitan ng Maynila at Jolo, ang pagbabalik o pantubos ng mga bihag, at ang pagsasauli sa Espanya ng isla ng Baslan. Ang mga pirata ng Moro ng Tawi-Tawi, sa ilang sukat ang kasunduang ito ay tila napigilan ang mga pag-atak mula sa Jolo, ngunit noong 1730 ang mga Moro ng Tawi-Tawi ay bumagsak sa Paragua at mga Kalamian, at noong 1731, isa pang ekspedisyon mula sa timog ang gumugol ng halos isang buong taon sa paglalakbay at pagsira sa mga Bisaya. Nakalulungkot na estado ng mga depensa ng Kastila. Ang mga depensa ng mga Kastila sa loob ng maraming dekada na ito ay patuloy na nasa kaawa-awang kalagayan. Ang kanilang mga sandata ay kahabag-habag at, maliban sa mga sandali ng matinding pangamba, hindi binigyan ng pansin ang mga kuta sa pangangalaga ng artilerya o sa supply ng mga bala. Ang mga biglaang pag-atake ay natagpuan na ang mga Espanyol ay hindi handa. Ang pagiging hindi handa sa militar ay ang normal na kalagayan ng kapuluang ito mula sa mga unang siglo hanggang sa pagkawasak ng armament ng Espanyol ng armada ng mga Amerikano. The Economic Policy of Spain, Restrictions of Trade, noong mga huling taon ng ika-17 siglo at simula ng ika-18, tila talagang naparalisa ang komersyo. Ang makikinang nakalakalang iyon na inilarawan ni Morga, at nasa kasagsagan nito noong mga 221, 1605, ay natalo pagkaraan ng ilang taon ng kahabag-habag na patakarang pang-ekonomiya ng Espanya, na tumutugon sa mga kahilingan ng mga mangangalakal ng Cadiz at Seville. Ang patakarang pang-ekonomiya ng Espanya ay may pagtingin lamang sa mga benepisyo sa peninsula. Ang The Laws of the Indies ay sagana sa mga utos para sa layuning limitahan at baldado ang kolonyal na komersyo at industriya, saan man naisip na ito ay maaaring makapinsala sa mga protektadong industriya ng Espanya. Nais ng mga tagagawa ng Seville na mapanatili ang mga kolonya, kapwa ng Amerika, at ng Indies, bilang mga pamilihan para sa kanilang mga monopolyong paninda, at sa patakarang ito, sa loob ng 2 siglo, nagkaroon sila ng suporta ng korona. Ang lumalagong kalakalan sa pagitan ng Mexico at Pilipinas ay maagang itinuring na may hinala, at ang batas ay ginawa upang bawasan ito sa pinakamababang punto na katugma sa pagkakaroon ng kolonya. Walang sinuman sa mga kolonya ng Amerika ang maaaring makipagkalakalan sa Pilipinas maliban sa Mexico, at dito ang lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa daungan ng Acapulco. Ang kalakalan na ito ay limitado sa pagpasa ng isang barko sa isang taon. Noong 1605, 2 galyon ang pinahintulutan, ngunit ang laki nito ay nabawasan sa 300 tonelada. Pinahintulutan silang magsagawa ng 500,000 pesos na pilak, ngunit hindi hihigit sa 250,000 pesos na halaga ng mga produktong Chinese ang maibabalik. Ni ang mga Kastila ng Mexico o ang alinmang bahagi ng Amerika ay hindi maaaring direktang magtrapik sa China, ni ang mga sasakyang pandagat ng Espanya ay hindi makakadaan mula Maynila patungo sa mga daungan ng Asya. Tanging ang mga kalakal na yon ang mabibili na mismong mga mangangalakal na Chino ang nagdala sa Pilipinas. Pagka makasarili ng mga mangangalakal sa Espanya, maging ang mga paghihigpit na ito ay hindi nasiyahan sa paninibugho ng mga mangangalakal ng Espanya. Nagreklamo sila na ang mga utos ng hari na naglilimita sa trapiko ay hindi isinasaalang-alang, at iginiit nila ang labis na 222 na kababahalang pangangasiwa sa komersyo na ito, at pinalilibutan ang mga paglabag sa batas ng gayong kakilakilabot na mga parusa, na ang kalakalan ay hindi napanatili kahit sa halagang pinahihintulutan. Ayon sa batas, dumating pa ang mga mangangalakal na Espanyol sa punto ng petisyon para sa pag-abandona sa Pilipinas, sa kadahilanang ang mga pag-aangkat mula sa China
ay nakapipinsala sa industriya ng peninsula. Ang mga kolonista sa baybayin ng Pasipiko ng Amerika ay nagdusa mula sa kakulangan ng mga kalakal na hinihingi ng sibilisadong buhay na makakarating lamang sa kanila kapag sila ay nagmula sa Espanya sa pamamagitan ng daungan ng Portobelo at ang Isthmus ng Panama. Walang pag-aalinlangan, ang isang napakalaking at kapaki-pakinabang na komersyo ay maaaring isagawa ng Pilipinas sa mga lalawigan ng Kanlurang Amerika. 2. Ipinagbabawal ang kalakalan sa pagitan ng Timog Amerika at Pilipinas, ngunit ang trapikong ito ay ganap na ipinagbabawal, at upang pigilan ang pagpasok ng mga kalakal ng Tsino at Pilipinas sa Timog Amerika, ang kalakalan sa pagitan ng Mexico at Peru ay noong 1636 na ganap na pinigilan ng isang kautusan. Ang kautusang ito, gaya ng nakalagay sa mga pahina ng dakilang recopilasyon, ay isang ehemplo ng nakakabaliw na patakarang pang-ekonomiya ng Kastila. Binanggit nito na bagamat pinahintulutan na mula Peru hanggang New Spain ay dapat pumunta bawat taon ng 2 sasakyang dagat para sa komersyo at trapiko sa halagang 200,000 dukat, na kalaunan ay nabawasan sa 100,000 dukat, at dahil doon ay tumaas sa Peru sa labis na halaga ang komersyo sa mga tela ng Tsina, sa kabila ng maraming pagbabawal na ipinataw, at upang ganap na maalis, 223 ang okasyon para sa hinaharap. Inuutusan namin ang mga opisyal ng Peru at New Spain na palagi nilang ipinagbabawal at pinipigilan ang pakikipagkalakalan at trapikong ito sa pagitan ng dalawang kaharian sa pamamagitan ng lahat ng mga daanan kung saan ito isinasagawa, na pinapanatili ang pagbabawal na ito ng matatag at patuloy para sa hinaharap. Noong 1718 ang mga mangangalakal ng Sevilla at Cadiz ay nagreklamo pa rin na ang kanilang mga kita ay napinsala ng kahit na ang limitadong pag-aangkat ng mga Chinese na seda sa Mexico. Dahil dito, ipinag-utos ang ganap na pagbabawal sa pag-import ng mga supla ng Tsino, alinman sa hinabi o sinulid. Tanging mga linen, pampalasa, at supply ng mga bagay na hindi ginawa sa Espanya ang maaaring dalhin sa Mexico. Ang utos na ito ay muling pinagtibay noong 1720 na may probisyon na 6 na buwan ay pahihintulutan ang mga tao ng Mexico na ubusin ang mga seda ng Tsino na nasa kanila, at pagkatapos nito ang lahat ng mga kalakal ay dapat sirain. Kawalang bisa ng mga paghihigpit na ito, ang mga hakbang na ito, habang sinisira ang komersyo ng Pilipinas, ay sa katunayan ay hindi epektibo upang maisakatuparan ang ninanais na resulta. Ang kontrabandong kalakalan sa pagitan ng Tsina at Amerika ay umusbong bilang paglabag sa batas. Ang mga seda na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ay taon-taon na ipinuslit sa Amerika. 4 noong 1734 ay medyo kinilala ng Konseho ng Indies ang kahangalan at kawalang silbi ng naturang mga batas, at isang sedula ang inilabas na nagpapanumbalik ng permiso sa pangangalakal ng mga seda ng Tsino at pagtataas ng ang halaga ng mga kargamento na nakalaan sa Acapulco ay nasa 500,000 piso, at ang dami ng pilak na ibabalik sa 1 milyong piso. Ang ipinagdiriwang na trapiko ng galyon ay ipinagpatuloy at nagpatuloy hanggang sa taong 1815, 224. Isang pagtatangkang kolonisasyon ang mga Caroline, timog silangan ng Pilipinas, sa bahaging iyon ng Pasipiko na kilala bilang Micronesia, mayroong isang kapuluan ng maliliit na isla na tinatawag na Carolines. Ang pinakakanlurang bahagi ng grupo ay nagtataglay din ng pangalan ng mga Pelew o Palaos. Sapagkat ang mga islang ito ay kalaunan ay nakuha ng Espanya at nanatili sa kanyang pag-aari hanggang sa taong 1878, maaaring makabubuting sabihin ang isang bagay sa oras na ito ng pagtatangkang ginawa ng mga Heswita noong 1731 upang kolonihin ang mga ito.
Ang ilan sa mga maliliit na isla na ito ay nakita ng ilang beses sa pamamagitan ng mga ekspedisyon na tumatawid sa Pasipiko noong huling bahagi ng ika-16 na siglo, ngunit pagkatapos na ang kalakalan sa pagitan ng Mexico at Pilipinas ay tiyak na naayos, isang nakapirming landas ang sinundan pakanluran mula Acapulco hanggang Guam mula sa kung saan nagkaroon ng maliit na pagkakaiba-iba, at sa panahon ng ika-17 siglo ang mga isla ay lumipas na medyo wala sa isip, ngunit noong taong 1676, isang pangkat ng mga katutubo, 20 lalaki, at 10 babae, ang pinalayas ng mga bagyo na malayo sa kanilang tahanan sa Carolines sa silangang baybayin ng Samar. Tila ang mga katulad na partido ng mga kastaway mula sa Pelio at Caroline Islands ay kilala na nakarating sa Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas sa mas maagang petsa. Ang mga huling ito ay nasa ilalim ng obserbasyon ng mga paring Heswita sa Samar, na nagbinyag sa kanila, at na natuto mula sa kanila tungkol sa kapuluan kung saan sila dinala, ay napuno ng ambisyon ng misyonero na bisitahin at gawing Kristiyano ang mga taga-isla sa Pasipiko. Ang ideyang ito ay nabalisa ng mga Heswita, hanggang sa mga 1,730 na pahintulot ng hari ay ipinagkaloob sa negosyo. Isang kumpanya ng mga Heswita sa sumunod na taon ang naglayag patungo sa Ladrones, at mula sa timog hanggang sa natuklasan ang mga Caroline. Dumating sila sa isang maliit na isla hindi kalayuan sa Yap. Dito sila nagtagumpay sa pagbibinyag ng maraming katutubo, at 225 sa pagtatatag ng isang misyon. 14 sa kanilang bilang, na pinamumunuan ng pari, si Padre Cantava, ay nanatili sa isla habang ang ekspedisyon ay bumalik upang kumuha ng mga reinforcement at mga supply. Sa kasamaang palad, ang tulong na ito ay naantala ng higit sa 1 taon, at nang ang mga barkong Espanyol na may mga missionary reinforcements takay ay muling nakarating sa Carolines noong 1733, ang misyon ay ganap na nawasak at ang mga Espanyol, kasama si Padre Cantava, ay napatay. Ang mga islang ito ay madalas na tinatawag na Bagong Pilipinas. Kalagayan ng mga Pilipino noong ika-18 siglo, sa karamihan ng ika-18 siglo, kakaunti ang datos sa kalagayan ng mamamayang Pilipino. Mukhang may kaunting pag-unlad. Ang mga kondisyon ay tiyak na laban sa panlipunan o intelektual na pagsulong ng katutubong lahi. Marahil, gayunpaman, ang kanilang material na kagalingan ay napakahusay sa mga taong ito, kung kailan kakaunti ang sinubukan, gaya noong panahon ng mga gobernador ng mas ambisyoso at masigasig na mga Kastila na naging katangian ng naunang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Mga pamahalaang panlalawigan, ang administrasyong panlalawigan ay tila halos bumagsak sa kamay ng mga misyonero. Ginawa ng mga pari ang kanilang sarili bilang mga lokal na pinuno sa buong bahaging Kristiyano ng kapuluan. Pag-aalsa sa Bohol, ang pag-aalsa ay tila lalo nang gumulo sa isla ng Bohol sa karamihan ng ika-18 siglo, at noong 1750 ay sumiklab ang isang pag-aalsa na halos nagtatag ng kasarinlan ng malaking bahagi ng isla, at hindi napigilan sa loob ng 35 taon. Ang kaguluhan ay bumangon sa bayan ng Inabanga, kung saan ang paring Heswita na si Morales ay labis na nagalit sa mga katutubo sa kanyang kalubhaan. Ang ilan ay tumalikod at nagtungo sa mga burol. Ang isa sa mga lalaking ito ay 226, pinatay sa utos ng pari, at ang kanyang bangkay ay tumanggi sa paglilibing bilang Kristiyano, at hindi inaalagaan at inilantad. Ang isang kapatid ng lalaking ito, na nagngangalang Daghoy, na nagalit sa kawalang halagang ito, ay namuno sa isang sedisyon na di nagtagal ay kinabibilangan ng 3,000 katutubo. Ang pari ay pinatay, at ang kanyang sariling katawan ay iniwan sa tabi ng daan na hindi inilibing. Sa kabila ng mga pagsisikap ng alkalde ng Cebu, napanatili ni Daghoy ang kanyang sarili, at halos nagtatag ng isang maliit na katutubong estado, na nanatili hanggang sa pagsakop sa isla ng Recolex, pagkatapos na mapatalsik ang mga Heswita mula sa mga sakop ng Kastila. Aktibidad ng mga Heswita.
noong ika-18 siglo ang mga Heswita lamang ng mga relihiyosong orden, ay tila naging aktibo sa pag-uusig sa kanilang mga pagsisikap at paghahanap ng mga bagong larangan para sa pagbabagong loob. Ang katamaran at kawalan ng aktibidad na nagtagumpay sa iba pang mga utos ay naglalagay ng higit na kaibahan sa ambisyon at mga aktibidad, kapwa sekular at espiritual ng mga Heswita. Pagbabalik loob ng Sultan Alim ud-Din noong 1747 ay nagtatag sila ng misyon maging sa Jolo. Hindi nila nalampasan ang matinding antagonismo ng mga Moro Pandita at Datos, ngunit tila nanalo sila sa batang sultan na si Alim ud-Din, na ang kakaibang kwento at palipat-lipat na kapalaran ay iba-iba ang sinabi. Isa sa mga Heswita, si Padre Villelmi, ay bihasa sa wikang Arabe, at ang pamilyar na ito sa wika at panitikan ng Mohamedanismo ay walang alinlangang nagpapaliwanag ng kanyang pag-asenso sa isip ng sultan. Si Alim ud-Din ay hindi isang malakas na tao. Ang kanyang kapangyarihan sa mga nasasakupan na datos ay maliit, at noong 1748, inagaw ng kanyang kapatid na si Bantilan ang kanyang lugar at ipinroklama bilang sultan ng Jolo. Si Alim ud-Din, kasama ang kanyang pamilya at maraming escort, ay dumating sa Zamboanga, humingi ng tulong sa mga Espanyol laban sa 227 kanyang kapatid. Mula sa Zamboanga ay ipinadala siya sa Maynila. Sa kanyang pagdating, Enero 3, 1749, tinanggap siya ng buong karangyaan at karangalan dahil sa isang prinsip na may mataas na ranggo. Isang bahay para sa kanyang libangan at ang kanyang retino ng 70 katao ay inihanda sa Binondo. Isang pampublikong pasukan ang inayos, na naganap mga 15 araw pagkatapos niyang marating ang lungsod. Ang mga matagumpay na arko ay itinayo sa mga kalye, na may linya na may higit sa 2,000 katutubong militya sa ilalim ng mga armas. Ang sultan ay tinanggap sa publiko sa bulwagan ng audiensya, kung saan ipinangako ng gobernador na ihaharap ang kanyang kaso sa hari ng Espanya. Ang sultan ay pinaulanan ng mga regalo na kinabibilangan ng mga tanikala ng ginto, magagandang kasuotan, mamahaling hiyas, at mga tungkod na ginto, habang tinustusan ng pamahalaan ang gastos ng kanyang sambahayan. Kasunod ng pagtanggap na ito, gumawa ng mga hakbang para sa kanyang pagbabagong loob. Binanggit sa kanya ng kanyang mga espiritual na tagapayo ang halimbawa ng Emperador Constantine na ang pagbabalik loob ay nagbigay daan sa kanya, upang makagawa ng matagumpay na pananakop sa kanyang mga kaaway. Sa ilalim ng mga representasyong ito ay ipinahayag ni Alim ud-Din ang kanyang pagnanais para sa binyag. Ang gobernador general, na sa panahong ito ay isang pari, ang obispo ng Nueva Segovia, ay labis na sabik na maganap ang seremonya, ngunit ito ay tinutulan ng kanyang espiritual na superior, ang arsobispo ng Maynila, na kasama ng iba pa, ay nag-aalinlangan sa katapatan ng propesyon ng sultan. Upang maisakatuparan ang kanyang binyag, ipinadala siya ng gobernador sa kanyang sariling diocese, kung saan sa paniki, noong ika-29 ng Abril, 1750, ang seremonya ay naganap ng may dakilang solem. Sa pagbabalik ng salusalo sa Maynila, ang sultan ay tinanggap ng may dakilang karangyaan, at sa kanyang karangalan, 228 ay ginanap ang mga palaro, mga representasyon sa teatro, mga sunog, at mga labanan sa toro. Ito ang marka ng mataas na tubig ng katanyagan ng sultan. Ang kabiguan na ibalik si Alim ud-Din, samantala ang mga agaw, si Bantilan, ay nagbibigay ng masaganang ebidensya ng kanyang put. Ang mga Kastila ay pinalayas mula sa Jolo, at muling sinalanta ng mga armada ng mga Moro ang mga Bisaya. Noong Hulyo ay dumating ang bagong gobernador, ang Marquis ng Obando, na nagpasya na ibalik si Alim ud-Din at sugpuin ang pamimiratang Moro. Naglayag ang isang ekspedisyon, kasama ang sultan, at nagtungo sa Zamboanga, ngunit walang nagawa. Dito nagsilbing patunay ang pag-uugali ng sultan sa mga pagdududa ng mga Kastila sa katapatan ng kanyang pagkakaibigan. Siya ay dinakip at bumalik sa Maynila, at ikinulong sa kuta ng Santiago.
Sa iba't ibang pagtrato ay nanatili siya sa kamay ng mga Kastila hanggang 1763 nang ibalik siya sa Jolo ng mga Ingles. Malaking pagtaas sa Moro Piracy, ang taong 1754 ang sinasabing pinakamadugo sa kasaysayan ng Moro Piracy. Walang bahagi ng Bisaya ang nakaligtas sa pananalasa sa taong ito, habang ang Camarines, Batangas, at Albay ay nagdusa ng pantay sa iba. Ang pag-uugali ng mga pirata ay higit pa sa karaniwang malupit. Ang mga pari ay pinaslang, ang mga bayan ay ganap na nawasak, at libu-libong bihag ang dinala sa timog sa pagkaalipin ng Moro. Ang kalagayan ng mga isla sa pagtatapos ng taong ito ay marahil ang pinaka-nakalulungkot sa kanilang kasaysayan. Mga reforma sa ilalim ni General Aranda, ang demoralisasyon at paghihirap kung saan nagsara ang pamamahala ni Obando ay medyo naibsan ng may kakayahang pamahalaan ng Aranda, na humalili sa kanya. Si Aranda ay isa sa ilang lalaking may talento, lakas, at integridad na tumayo sa pinuno ng mga gawain sa mga islang ito sa loob ng 2 siglo. Binago niya ang lubhang diorganisadong puwersang militar, na itinatag ang tinatawag na Rehimyento ng Hari, na binubuo ng karamihan ng mga sundalong Meksikano. Bumuo din siya ng isang pulutong ng mga artilerista na binubuo ng mga Pilipino. Ito ay mga regular na tropa, na nakatanggap mula sa Aranda ng sapat na sweldo upang mabuhay sila ng disente, at tulad ng isang hukbo. Binago niya ang arsenal sa Cavite, at, sa kabila ng pagsalungat sa lahat ng panig, ay gumawa ng isang bagay upang maipasok ang kahusayan at katapatan sa gobyerno. Sa ulo ng sandata na ipinadala laban sa mga Moro ay inilagay niya ang isang paring Heswita, si Padre Ducos. Ipinadala rin ang isang may kakayahang opisyal upang mamuno sa presidyo sa Zamboanga, at habang hindi napigilan ang pamimirata ng Moro, binisita ang matinding pagganti sa mga pirata. Ang pinakatanyag na pagkilos ng pamahalaan ni Aranda ay ang pagpapatalsik sa mga insik mula sa mga lalawigan at sa malaking bahagi mula sa lungsod. Tila nasa kanilang mga kamay noon, marahil higit pa kaysa ngayon, ang komersyo o maliit na kalakalan sa pagitan ng Maynila at mga bayan ng probinsya. Upang sakupin ang kalakalang ito, itinatag ni Aranda ang isang komersyal na kumpanya ng mga Espanyol at Mestizo, na tumagal lamang ng 1 taon. Ang mga Kristiyanong Tsino ay pinahintulutang manatili sa ilalim ng lisensya, at para sa mga may mga tindahan sa Maynila itinatag ni Aranda ang Alcayceria ng San Fernando. Binubuo ito ng isang malaking parisukat ng mga tindahan na itinayo tungkol sa isang bukas na interior. Nakatayo ito sa Binondo, sa kasalukuyang Col de San Fernando, sa isang lugar pa rin ng populasyon ng Chinese. Kamatayan ni Aranda at paghina ng kolonya, namatay si Aranda noong Mayo, 1759, at ang pamahalaan ay pinasimulan ng Obispo ng Cebu na pinilit naman sa kanyang posisyon sa pagdating ng Arsobispo ng Maynila, si Don Manuel Rojo. Binawi ng Arsobispo ang ipinagdiriwang 230 mga utos ng mabuting pamahalaan na ipinatupad ni Aranda, at nangako ang kolonya na muling babalik sa nakasanayang tulog nito. Ito ay, gayunpaman, napigilan ng isang kaganapan na nagtapos sa mahabang panahon ng kalabuan at pagkawalang kilos kung saan ang kolonya ay unti-unting nabubulok at ipinakilala, sa isang paraan, ang isang bagong panahon ng kasaysayan nito. Ito ang pagkakabihag ng mga British sa Philippine Islands noong 1762.